Hindi raw huhupa ang galit ng mga Pilipino kay Ngiwi Jr. Akala ko ikinahihiya lang natin siya, no? Talagang matindi ang galit ng mga Pilipino kay Ngiwi. Well, pinaliwanag ni VP Sara yan kahapon dahil nga po may program, may pamisa si Vice President Sara Duterte para sa kanyang tatay. Kahapon po ay first year anniversary ng pagkakakulong kay PRRD. And of course, marami pong mga Davaoenos ang nag-gather para ipagdasal ang paglaya ng ating dating Pangulo. And dito sinabi ni VP Sara na hindi nga raw po, alam mo VP Sara, hopefully, hopefully may mga makausap kayo no na tao na kung may mga gagawin pang hakbangin si Iwi ng kademonyohan, I think kinakailangan na ang mga taga Visayas at Mindanao. Kasi kung aasa lang tayo sa taga Luzon, walang mangyayari. You know what I mean, di ba? Huwag nating iasa sa mga taga Luzon lang ang peaceful protests. Alright? Kita naman na ang numbers ng iglesia. Sana po makiisa sila. Total, naiinip na rin naman ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Shoutout sa inyo. And hopefully, ganun din yung mga taga KOJC. Born again Christians, maybe the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I don't know if they are brave enough to participate in political, di ba, rifts in the Philippines or whatever. Pero ang Katoliko medyo hati, no? Pero marami rin namang mga katulad ko, no, Catholics na nakaka-realize, okay, na kami naman tayo naman ang hindi nabe-brainwash. Marami namang Katoliko sa Pilipinas, of course, no? Tayo ang number one religion. Pero ang mga kapatid nating Muslim, yan po, solid yan sa mga Duterte, no? Karamihan sa kanila ay pro-Duterte. Kaya naman kung sakasakali po na may gawin pa ring mga hakbang singiwi na dapat nang matapos ang kanyang abuso at kahibangan, ay dapat nang kumilos ang taong bayan. Hindi pwedeng nagagalit lang tayo, ibuhos natin ang ating galit. At huwag natin itong ibuhos sa liwasan. Alam natin ang tamang lugar kung saan dapat ibuhos ang hindi humuhupa nating galit at nag-uumapaw nating galit kay Ngiwi at sa kanyang mga katarantaduhan, hindi lang po sa pamilyang mga Duterte, kundi sa buong Pilipinas. Ngiwi, kung hindi mo pa nare-realize, hindi ka lang pasakit sa bayan, ikaw ang salot sa Pilipinas at ang angkan ninyo. Kaya kahit siguro malayo yung kamag-anak, hindi na dapat nabibigyan ng power. And hopefully, hindi kayo mag-succeed ng pandaraya ninyo sa 2028. Dahil ngayon pa lang, no, sinisiguro namin, even yung mga pinklawan, mga kababayan, umaamin na kiss of death ang mag-side sila kay Ngiwi. Alam nila, may nagsasalita mga pinklawan na ganyan ngayon. Alam nila na kapag inendorso sila ni Ngiwi sa 2028 elections, talo sila matik. Dahil labeled na, nakadikit na sa pangalan ng mga Marcos ang pagiging magnanakaw. Ano sabi ng pinklawan? Walang naniniwalang hindi magnanakaw si Marcos or ang pamilyang yan. My God. That is the lowest low of all. Low, whatever. Low, whatever. Yan ang pinakamababang uri ng labeling, no? Na dadalhin ng kanilang angkan, mga kababayan. Di bali ka nang matawag na matakaw eh. Right? At one point, baka mag-diet ka kapag ka iniinda na ng katawan mo, ang katakawan mo, hindi ba? Kung ayaw mo nang nalalait ka sa paghitsura mo, ang taba-taba, ang obese-obese mo na, for sure, mamomotivate ka magpapayat. Yung katakawan na aalis, no? Pero yung pagnanakaw, my God. Kleptomania, I don't know kung paano ginagamot yan. Paano ba? Binabantuan ba ng may natubig ang kamay para maalis ang kati ng kamay? Alam niyo ba mga kababayan, bago natin pakinggan si VP Sara doon sa sinabi niya, no? Meron akong kakilala na she used to work here in the Middle East. Hindi na siya nakabalik. Nagtaka ako, bakit hindi ka na nakakabalik ng Saudi, ganyan. Tapos, sabi niya ayaw na niya, ganun. Okay na raw buhay nila. Tapos ang trabaho niya ngayon ay like sumusweldo lang siya ng 10,000. Whereas nung nagtatrabaho siya sa Middle East, 50K ang sweldo niya, no? So ayaw na niya umalis. Nagtatyaga siya sa trabaho na pagkaliit ng sweldo.
Alam nyo, sinabi ng kamag-anak niya, tingnan mo yung daliri, Maui. Putol yung ano niya, thumb. Pinutulan siya ng daliri. Bakit? Nagnakaw sa company. Kung ganyan lang baga ang parusa sa Pilipinas na kapag nahuli ka na nagnanakaw, depende sa value or sa amount ng ninakaw mo, putol! No? Kung siguro mga tipong mga barya-barya lang, di ano lang, no? Tawag din yeah. Ang tawag nga din kalingkingan. O yun. O kalingkingan muna. O, palaki na palaki yung nakaw, putol-putol daliri hanggang sa buong kamay na ang putulin sa'yo kung talaga napakalaki milyones. May matira pa kaya sa braso ng mga kongresista at ng mga politiko kung ang parusa sa Pilipinas ganyan, mga kababayan? Hindi na nga lang gurgur eh. Mas malala yun ano, mga alat kuya. Pag nakita ka na putol kamay mo, putol daliri mo, ano ibig sabihin? Magnanakaw. Kung ganyan lang ka-barbaric ang parusa, no? O hindi sila pamamarisan. Ay kapag putol na parehong braso mo at mga kamay mo, ibig sabihin, bilyones na siguro ang ninakaw mo. Kung ayaw mo pag magbago, wala ka ng kamay, nagnanakaw ka pa, baka dapat ang putulin sa'yo, liig na. Kung talagang salot ka, no? Kung ganyan lang sana. Walang magnanakaw na politiko, no? Nakakahiya na malabel ka as magnanakaw. Tama. Di bali kang malabel nga as matakaw or kung ano pa mang kapintasan, no? Pag-uugali, pero magnanakaw, mga ating. Ano palusot mo? Ay ano, kasi nagugutom ang pamilya ko, nagugutom. Baka ano, nauuhaw sa pulveron or nagugutom sa pulveron. Anyway, let's listen to VP Sara sa kanyang interview kahapon patungkol sa hindi raw humuhupa ang galit ng mga Pilipino. Hindi pwedeng humupa na lang ito. Kailangan ilabas ang galit. Kailangang maningil. Sabi mo nga, VP Sara, kailangang may managot. Alright? Hindi pwedeng walang mananagot at parurusahan. Hindi lang naman to about sa pagkakakulong ng tatay nyo, no? At of course, kaming mga nagmamahal sa inyong pamilya, lalo na kay PRRD, ay noon isang taon na correct ang galit, pero hindi ilang pagpapakulong sa dating Pangulo ang ginawa ni Ngiwi. Ninanakawan ang Pilipinas. Kaya walang proyektong nakikita. Ayun, iimbestigahan daw mga kababayan yung Maharlika. Nakalimutan nyo na? Ang kauna-unahang panluloko ni Ngiwi, Maharlika Investment Funds. Bilyones ang nilagay na pera doon para doon mag-generate, para daw kumita yung pera yun. Nasaan na? Kaya kami nagpabalik-balik yung EDSA simula pa noon, 2023 pa lang marami ng 2022 pa lang marami ng karumal-dumal na ginagawa. Kaya 2024, nagpabalik-balik kami dyan sa EDSA. At anong taon na, kailangan ulit nating ilabas ang ating galit. Peaceful protest, anong kinakatakot natin? Hindi naman bawal yan. Wala naman nagbabawal sa, di ba? Peaceful assembly, karapatan natin yan. Okay, let's listen to the Vice President. Ma'am, ano po message nyo, ma'am? 1 year na po sa ICC, CPRD. Nag-ikot kami kanina. Marami pong Dabawenyos ang galit na galit, ma'am, sa ginawa po sa kanya. Oo, hindi lang mga Dabawenyos, no? Mga Pilipino, galit sa nangyaring pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that unimaginable. a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi huhupa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Okay, we have Argel Relator, GMA, sir. Ma'am, sa nangyayari yung sa Middle East, tingin po ba ninyo kahit kapmana yung mga hakbang yung ginagawa ng administrasyon para mas siguro igtas natin ang kababayan ko sa W sa Middle East? Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers. Wow. Lalo na yung galing sa mga foreign governments. Pero hindi Na pinaghahandaan meron ni Ngiwi. silang tinitingnan na posibleng giyera
ng taon na 2025. Isang year lang ang ang ligas, kumbaga. Ang ligas Ang difference. sa tuig nga gisulti. 2025 binanggit. nangyari ang gera 2026. So dapat noong 2022 pa lang Naghahanda na. naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na Ginagawa. Solusyon. pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. 55, Bril Montalvo. Filed recently perjury against Ramil Madriaga in the Taguig Song 32 Wars. Any comment? Okay. Ano ba yan? Putulin ko lang mga kababayan. Kung hindi man po or kung napigil man, Ang abogado, panita kahit pangutan na teka lang, singit lang ako. Kung nagawa nila ng paraan na mapigil yung people power or yung mga protesta para kay PRRD nung pinakulong si Tatay Digong last year, at nagawa nila ng paraan na ma-divert ang atensyon ng mga Pilipino, no, kahit na multiple rallies na ang ginawa last year, noong nabuking at nabulilyaso yung mga ninanakaw na flood control projects fund, kung isasabak ni Wi ang Pilipinas, no, at makikisali siya sa gulo ng US at ng China, kasi papunta dyan mga kababayan, pero naririnig ko mukhang tumitiklop na si Trump eh. Mukhang nag-iisip na si Trump na itigil na ang giyera. Nagulat sila sa kahandaan ng ng Iran. Hindi nila, at saka ang Iran hindi hindi nagbabak hindi umaatras. Hindi sila susuko mga ting. Namatay na nga yung leader nila eh. Hindi sila papayag. Laban. Sasabihin ng US, makikipag-negotiate ulit. Hindi. Natutunan na ng Iran ng leksyon nila. 2 beses nakikipag-negotiate sa kanila ang traitor nga. Loko-loko itong mga kumokontrol kay Trump. 2 beses na nakapag-negotiate ang US, pero habang may negotiation, ay bira ng bira ang US. Binobomba ang Iran. Okay, tina-traitor sila. 'di ba, once is enough, twice is too much, ay pangatlo na ito, ay hindi, walang tigil. Walang tigil. Tuloy-tuloy tayo. Kaya narinig ko mga kababayan, balak ni Trump hulugan ng nuclear bomba ang Iran. Huwag ka magkakamali, Trump. Tama na yan. Kasi nga, di ba, pinapost ko sa Facebook na sabi ko, ang technique ng US, mga ate at kuya, ay pag-aawayin nila, balak nilang pagsabungin ngayon ang Qatar, at saka ang Iran. Pag nag-away pag pumalag ang Qatar sa Iran, at nag-away yung dalawa, bebentahan ng US ng mga ammunitions at armas ang Qatar. O di, kumita si Trump, kumita ang US, not necessarily Trump. Oh. Ang gera is about business. Kapag may nagkakagulo, kumikita ang negosyo ng US, yung mga armas na yan, mga missiles. Hindi nila matanggap na nagre-ready naman na talaga for almost 50 years ang Iran, galit na galit ng US. Yan nga raw ang dahilan, di ba? Ba't kayo nagmamanufacture ng missiles yun sa bansa nyo? Anong balak nyo? Of course, nagre-ready ang Iran. Alam nilang bully ang US, pati na ang Israel. O, di? Kapag sinabak huwag ka magkakamali, Iwi. Huwag ka magkakamali na makisawsaw sa gulong ito. Nakikiusap ka pa kunwari, pumunta ka pa ng US para may unity. Let's unite, let's stop this kaguluhan, utot-utot. Sino makikinig kay Ngiwi? Mga kababayan, ako na magtatanong sa inyo. Sino ang makikinig sa advice ni Ngiwi na itigil itong giyera? Ay mismong siya, ngak-ngak siya ng ngak-ngak na makikisawsaw siya sakaling bawiin ng China ang Taiwan. Oh, ba't ka makikisali? State ka ba ng China? Part ka ba ng China? Ang katwiran ng Ngiwi, kasi may mga OFWs doon sa sa Taiwan. Siyempre, madadamay ang mga, concerned sa, wala ka nga nagawa din sa Middle East sa mga OFWs. Anong free call na ina mo ka? Libreng tawag na tututut. Hindi ka nga makapag-arkila ng eroplano. Nag-arkila na lang.
No, nag-charter na siya ng eroplano para sa mga gustong umuwi na mga kababayan natin. Oh. So, huwag ka magkakamali, ngiwi. Ngayon, nagpipigil lang ang mga Pilipino. Okay? Nagtatyaga ang mahal ng bilihin, tumataas na ang presyo ng gasolina dyan. Good luck, Philippines. Maraming maaapektuhan mga kababayan. Yung, di ba, importer tayo ng bigas? Narinig nyo ba yon? Di ba ang Pilipinas, number 1 yata sa umaangkat ng bigas? Agricultural naman na bansa ang Pilipinas. Ba't ka bumibili ng bigas? Ba't hindi mo tulungan ng mga farmers para makapag-produce ng maraming palay or bigas? O, umaangkat. Ano ang balak ng India mga kababayan? Hindi na tayo bebentahan ng bigas. Di ba 3 bansa yan? Vietnam, I think Thailand, and India ang pinanggagalingan ng binibiling bigas ng Pilipinas. Kasi may pera sa importation mga kababayan. Pag umaangkat, may pera dyan. O, ang India nagbabalak na huwag na magbenta sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa kaguluhan. Bakit kami magbibenta ng bigas sa inyo? Ay may gyera. O, at kapag kumonti ang bigas sa Pilipinas, alam nyo naman ang law of supply and demand, kapag kaunti ang stocks, no, at lahat gustong-gusto ang produktong yan, tataasan ng mga abusado ang presyo. Kailangan nyo ng bigas, ay kaunti ang bigas, kami lang ang meron. 100 pesos ang bigas. Magsisimula lang yan mga kababayan sa krudo, sa gasolina, sa langis. Okay? Limitado ang langis, hinaharang ang shipment ng mga langis from Persian Gulf, no, papuntang China and other parts of the world. Hinaharang, so limitado, ay mamahalan nila ang presyo. Kaya nga tumataas na, 'di ba? Magsisimula yan sa langis. Kaya itong mga Gulf states, mga kababayan, itong mga bansa din sa harapan ng Persian Gulf, nakaharap ng Iran, no, the UAE, Saudi and Bahrain, Qatar, kung ano-ano pa. Ano ang panawagan ngayon, Trump? Itigil mo itong kaguluhan, nasisira ang economy namin. Bagsak ang presyo ng ginto sa Dubai, mga kababayan. Mamili na kayo kung makakapamili kayo. Alright? Pati tourism affected niyan, mga tatkuya. Sino magtutur sa Dubai? Sino magtutur sa Abu Dhabi? Sa Sharjah? Sa Ras Al Khaimah? Sa iba pang Emirates? Even sa Oman? Sa Qatar? Bahrain? Ang laki kayo ng gine-generate na pera sa tourism. Billions. Sino magtutur sa bansang may mga lumilipad na missile? Umaaray ngayon ang mga world leaders ng Middle East dahil sa kaguluhan na ito. Imbes na Iran ang pakiusapan, si Trump na ang pinapakiusapan. Itigil mo to. Bumabagsak ang economy namin. Not because hindi kami handa, meron kaming Iron Dome. Pero ating malulugmok. Ikaw kasi Trump, alam niyo mga kababayan, ako naniniwala si Netanyahu, dapat yan matsugi. Yan yung salot, yung Israel Prime Minister. Yan ang salot. Parang yan yung Antichrist eh. Tapos itong si Ngiwi Jr., ang Junior Antichrist. Agree? Ibuhos natin ang lahat ng ating galit papaano baga mga kababayan. Sa social media lang, naniniwala kayo na ang social media ang panibagong EDSA. Narinig ko yan sa ibang mga vloggers. What? Social media is the new EDSA? At isang EDSA 5 araw, yung social media, hanggang kailan tayo yayaw din eh? Hanggang 2028? Hanggang sa pagbuburahin na yung ating mga social media, ganun ba yun? So I agree with VP Sara, hindi na humuhupa ang galit ng mga Pilipino. Ang dami mong kasalanan, Ngiwi. Huwag mo nang dagdagan pa. 'Di ba? Baka hindi lang si Netanyahu ang dapat mabura sa mundong ito, kundi ang lahat ng mga salot. Alalahanin niyo ang Pilipinas, tinaguri ang gateway to hell, ang daming demonyo sa Pilipinas. Anong dapat gawin sa demonyo, mga kababayan? Silaban? Tinatablan ba ng apoy yan? O dapat buhusan nyo ng holy water? Kaya pa ba ng holy water? Uusok pa ba ang mga bumbunan ng mga yan? Ay comment nga po sa comment section at panoorin ng iba pa nating mga videos.